ay nag-iimbestiga ngayon sa flood control project. Samantalang nandiyan 'no, yung mga sangkot, andiyan yung may mga isinasangkot 'no, sina Bongo at nandiyan din yung sa DPWH 'no, Mark Villar. So, kung sila ay mag-iimbestiga, ito ay magiging bias. Maaari nilang proteksyonan ang kanilang mga kakampi, ang kanilang mga kaalyado. Kaya hindi po maganda na sila ay mag-imbestiga tungkol sa mga flood control projects na ito, 'di ba? 'Yan po mga kaibigan 'no. Kaya eto, Ma'am, Department of Public Works and the Highway, um, opo, DPWH 'no, DPWH. So, ayan na nga mga kaibigan, kung titingnan natin yung, 13,900 plus na flood control na na-install or napagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung titingnan natin, napakarami nun. 'Di ba dapat ay nararamdaman natin, pero bakit pagpasok pa lang ng ating pangulo ay hindi natin nararamdaman? Dahil umulan, bumagyo, napakalaki ng baha. So, ibig sabihin, mukhang guni-guni lang din ang 13,900 plus na flood control na ibinida ng Duterte administration. Lahat ay guni-guni, 'di ba? Rinonghel, tahimik lang si Mark sa mga katiwalian ng Duterte, tumpak, tahimik si Mark Villar, ni wala lang sinabi kahit isang salita patungkol sa mga flood control na tinapos ng kanyang administrasyon, 'di ba? So, makikita natin mga kaibigan 'no, na ngayon itong mga senador na 'to nakikiangkas sa issue na ni-raise ng pangulo at ginagamit ito ng mga, PDP laban senators, ng mga DDS 'no, ginagamit nila ito para sirain ang gobyerno ng ating pangulo at iangat ang kanilang sarili para takpan ang mga tunay na issue, ang impeachment ni Sara Duterte, 'no, na kitang-kita natin. So, dito mga kaibigan tingnan natin yung mga ano, mag-throwback tayo, okey. Flood control, flood control or fund control, ano ba itong tunay dito 'no? So mga kaibigan, basahin lang natin itong, isang article dito 'no. So July 7, 2024 itong article dito 'no. So PCIJ in the news, Philippine Center for Investigative Journalism, 'yan. So ang sabi po dito mga kaibigan, okey. Former Senator Antonio Trillanes, the 4th on July 5, filed plunder and graft charges against former President Rodrigo Duterte and Senator Christopher Lawrence Bongo in the Department of Justice. Trillanes cited in his complaint a 2018 investigative report published by the Philippine Center for Investigative Journalism, which showed how construction firms owned by the father and siblings of Senator Bongo cornered a number of projects in Davao region for at least a decade. Respondent Duterte and Respondent Go awarded and or caused the award of billions upon billions of public works contracts to sole proprietorship, which were obviously owned and managed by the father and brother of Respondent Bongo, no? So, eto. Pero mga kaibigan, dininay po ni Bongo ang mga aligasyon. Ang sabi po ni Bongo, I have yet to see the verified complaint, but since this is essentially the same accusations they hurled against me before, I categorically deny the allegations against me and Duterte, he said in statement, no? So, PCIJ's 2018 investigation showed that companies CLTG Builders and Alfrego Builders and Supply are owned by Go's father, Desiderio Go, and sibling Alfredo Go, respectively.
Trillanes noted in his complaint that CLTG is similar to the senator's initials. PCIJ's investigation showed that CLTG Builders was awarded 4.6 billion worth of projects, all from the Department of Public Works and Highways, DPWH. During the time, it won 1.8 billion worth of infrastructure projects in Davao region and an additional 2.7 billion worth of projects through joint ventures with at least 4 contractors, including Alprego Builders, according to the investigation. So yan po mga kaibigan ha. Ito pong investigative report na ito na sinasabi nga na yung pamilya ni Bongo ay nakakuha ng mga malalaking kontrata sa gobyerno sa panahon po ni Duterte dito po sa DPWH. So, ito nga pong report na to was published in 2018. Trillanes, then a senator, filed a resolution calling for investigation into the contracts. Trillanes said he continued to investigate and gather documents to confirm PCIJ's investigation. So, he also acquired additional documents which showed that CLTG and Alprego Builders actually won more than 6.6 billion worth of projects until 2018. So, ang laki po ng nakuwang projects ng pamilya ni Bongo. Ang pagkakaalam ko mga kaibigan, bawal yun na ikaw ay senador ng Pilipinas, ikaw ay nasa gobyerno pagkatapos yung kontrata mapupunta sa iyong pamilya. Bawal po yan, di ba? So, eto pa, in 2021, Trillanes posted a video in his social media account to give an update on the documents he received. Trillanes said he filed his complaint in the OJ, not the Office of Ombudsman, because the department can better validate the documents he received from DPWH, Department of Trade and Industry, and the Commission on Audit. So, ito mga kaibigan, may ebidensya kasi in-audit din at saka ito po ay may mga documents din na nanggaling sa DTI. So, kung ganito mga kaibigan, confirm na talagang may katotohanan yung sinasabi ni Trillanes na itong pamilya ni Bongo ay nakakuha ng bilyones na kontrata sa proyekto ng gobyerno patungkol sa mga flood control projects or anong bang mga kontrata to basta mga kontrata siya mga kaibigan So, construction firm kasi ito yung sa pamilya ni Bongo. So, Respondent Duterte and Respondent Go awarded or caused the award of billions upon billions of public works contracts to sole proprietorship, which were obviously owned and managed by the father and brother of Respondent Go, despite the fact that the said sole proprietorships are clearly not qualified to bid for and be awarded the subject public works contract in gross derogation and violation of existing laws, he said in his complaints. Mga kaibigan, sa panahon po kasi ni dating Pangulong Duterte, wala pong batas-batas Walang batas-batas dito. Walang sunod-sunod ng batas dito. Pag gusto niya, gusto niya. Tingnan niyo yung nangyari sa Parmali. Kung titingnan natin, dapat dumaan sa bidding. How come na wala ng bidding-bidding? Ibinigay kaagad ang kontrata sa Parmali na take note, bawal na bawal sa batas na ibigay ang isang malaking kontrata sa isang neophyte na pharmaceutical company na ang kanilang puhunan ay nasa 600,000 pesos lang. Tingnan niyo mga kaibigan imbis na ibigay doon sa mga pharmaceutical company na talagang billions of money na ang kinikita, malaki na ay ibinigay po doon sa Parmali neophyte na ang kanilang puhunan ay nasa 600,000 lang
after nilang makuha yung kontrata sa gobyerno na 'yan 'no, tungkol sa mga pag-procure ng mga mask, ng mga face shields, after nilang makuha niyan mga kaibigan ay yumaman ang Parmali at nagkaroon ng mga bilyong-bilyong pera. At nung malapit ng matapos 'no, yung COVID-19 at bubuksan na ang ekonomiya ng Pilipinas, nagsitakbuhan, nagsiliparan ang iba, ayun nakapunta ng Dubai. At doon naman sa Dubai ang ginawa mga kaibigan ayon sa investigation din 'no, ng mga, investigative journalism, ang ginawa daw ng mga, opisyales ng Parmali para mahugasan ng pera, para maging malinis ang pera nila, ibinili ng mga real estate. At pagkatapos nilang bilhin ang real estate na 'yan, after a month, ibinenta naman sa iba, 'no, para nga mahugasan ang pera. At pagkatapos daw ay bumili na naman ng bagong property at the same din ang ginawa. At pagkatapos lumipad sa ibang bansa, iba namang bansa ang pinuntahan, do'n naman bumili ng mga properties at do'n naman nila hinugasan ang kanilang dirty money na nanggaling sa buwis ng mga Pilipino na hinayaan ni Duterte na pagnakawan tayo habang nangangamatay ang mga Pilipino sa COVID-19. Grabe, 'di ba, 'no? Pero siyempre yung mga tanga at mga bobo ng mga Pilipino na mga kulto, Duterte pa rin. Kasi bobo, kasi tanga, 'di ba? So, wala silang pakialam kahit na pinagnanakawan na ng kanilang puon ang bansang Pilipinas at niloloko na, okey lang sa kanila 'yan kasi sila ay bobo at mga tanga, 'di ba? Ganyan 'yan. So, ano pa, ah, mga kaibigan 'no? Okey. So, andito yung mga document 'no, Trillanes Files Plunder Case by Road versus Rudy Duterte and Bongo. So, nandito po yung mga documents, so ang dami pala nito 'no. 'Yan, Department of Justice National Prosecution, complaint 'no, Antonio Antonio Sani F. Trillanes, the fourth complainant versus Rodrigo Digong Roa Duterte and Christopher Lawrence Tesoro Bongo, Desiderio Lim Go, and Alfredo Armero Go for plunder in violation of Republic Act Number 7080, otherwise known as the Anti-Plunder Act, graft and corruption in violation of Republic Act Number 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corruption Practices Act, and culpable violation of the 1987 Constitution, 'no? So, nakalagay dito, basahin lang natin yung unang I, Antonio Sani F. Trillanes IV, Filipino of legal age, a taxpayer and resident of number 42, blah, 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 blah. Hindi na natin basahin yung yung kanyang address. Hindi na natin basahin at baka mamaya puntahan ng mga bugok, ng mga DDS 'no, 'yan. So 'yan po mga kaibigan, ang dami dito 'no, nandito po, public information kasi 'to, 'no. So eto po ay naka-publish, so makikita po ito ng lahat ng tao 'no, yung mga dokumento na 'yan, 'yan. So 'yan po mga kaibigan 'no, ang nangyari si Senator Bongo, madalas ay sasalita tungkol sa malasakit-malasakit, pero ang mas madalas pala niyang isinusulong ay ang public contracts, 'no? Malasakit-malasakit pero public contracts pala sa gobyerno ang kanyang isinusulong na madalas. In some 226B Good PM po, Admin Rich. Good PM. PM na sa inyo. Okay. Salamat po sa panonood 'no. Okay. So ano pa, eto pa 'no,
ang Davao mga kaibigan ay meron ding mga bilyon 'no, bilyon-bilyon na mga flood control projects. Pero hanggang ngayon binabaha pa rin ang mga lugar kung saan nakalaan ang majority ng flood control projects ng pamilya ni BG. So anong nangyari? Anong nangyari? Bakit binabaha pa rin ang Davao City? Gayong nandito inilagay yung mga flood control projects. Ano ang nangyari? Bakit binabaha pa rin ang Davao City at ilang dekada na ang mga Duterte diyan na namumuno since 1987 hanggang ngayon 2025 na. Ilang dekada 'yun mga kaibigan, 'no? Pero binabaha pa rin ang Davao City, 'no? CLTG Builders and Alfrego Builders, owned by the father and half-brother of Senator Bongo, were awarded 4.6 billion worth of government infrastructure projects, mostly during Duterte's term. Yan. So yung initial CLTG, they stand for Christopher Lawrence Tesoro Go himself. Coincidence ba? Guys, para sa mga Pilipino na mga bugok at mga tanga, this is coincidence. Pero para sa mga Pilipino na mga matatalino, hindi po coincidence yan. Biruin mo CLTG, Lawrence, CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. Hindi po yan, no? Sa tingin po natin ay hindi po yan coincidence. Yan po talaga ang kanyang initial, no? So lalo pang lumala yung baha sa Davao despite of 43.77 billion allocated in 2017 for public works in the region. Projects were left unfinished. Deadlines were missed and the same favored contractors kept winning. Ayon sa DPWH, over 295 projects in the region were delayed or incomplete of 2018. Yan. So, mga kaibigan, no? So, eto, lumalabas po ang napakaraming baho, no? Ng nakaraang administrasyon. Sinasabi ko nga po palagi, mga kaibigan, kung nakikisawsaw at nakikiride kasi ang ating mga senators dito sa pasabog ng ating